Sige mga tao, sabi nila, mag-import ka ng third world, magiging third world ka rin. Kapag nagdala ka ng daan-daan libo, sa totoo lang, milyon-milyong tao mula sa mga kultura na lubos na iba sa kulturang kanduranin, hindi lang krimen ang tumataas. Hindi lang pagnanakaw o sexual na pag-atake o pananaksak. O hindi lang iyon, o kahit mga ideolihikal na hamon. Pati ang itsura ng inyong mga kapitbahayan, mga bayan at mga lungsod ay pumapangit din. Madalas ko na itong binigang diin noon dahil ito agad ang napansin ko mula sa Pakistan papuntang Australia. Napansin ko ang kalinisan, kung gaano kalinis ang lahat. Pumunta ako sa London at makita ko ito. Ito. Ito ang silangang London. Silangang London ito mga kaibigan. Sino ang gumagawa nito? Sino ang nag-uutos sa kanila? Karaniwan ito sa Bangladesh, India, Pakistan. Tingnan mo ang taong ito. Kakakain lang niya. Itong taong ito, kakakain lang niya at itinapon niya ang balot. Tingnan mo ito. Hindi, baka hindi siya. Siya ba? Oo, siya nga. Tingnan mo. Ayan na, nahuli sa akto. Tingnan mo ito. Naglalakad lang na parang wala lang. Ayan, hey, pabayaan mo lang mahulog. Heto pa ang London pagkatapos mismo ng Eid. Tingnan mo ito. Tingnan mo kung gaano ito kadumi. Tingnan mo. Ito ang London, mga pare. Ito ang London. Silanggang London. Uy, lugar ito ng mga Bengali. Mga Bengali at mga Pakistani. Tignan mo yan. Kaya hindi ka lang ideological at demograpikong pinapalitan, kundi sa proseso. Literal nilang ginagawang tambakan ang dati mong malinis at magandang mga lungsod at bansa. Parang katulad ng mga lugar na iniwan nila. Alam mo ba kung bakit? Tignan mo, pinakita ko na sa iyo ang mga video dati, pero ito pa. Tignan mo to. Nagalit ang mga tao nang italaga sa kalikasan ng konsehal na nahuling nagtatapon ng basura at pinagmulta. Tignan mo to. Ganito ang mga konsehal nila. At yan ang napapakita kung gaano kasira ang Britain. Isang konsehal sa Blackburn na pinagmulta dahil sa pagtatapon ng isang buong van ng basura mula sa kanyang bahay sa Witten Park noong 2021 ay binigyan lang ng tungkulin sa kalikasan. Siya na ngayon ang responsabale sa pagtatapon ng basura. Hindi mo ito maiimbento. Para itong pagbibigay kay Hitler ng Ministry of Human Rights. Hindi mo ito maiimbento. Pinagmulta si Hussein Akhtar ng 400 pounds dahil sa pagtatapon ng sarili niyang basura. Pero ngayon, siya na ang namamahala sa usaping pangkalikasan. Nangyayari rin ito sa Australia. Tingnan mo ito. Nahuli ang isang lalaking India na nagtatapon ng basura sa gitna ng kalsada. Malinis ang kalye sa suburb ng Australia. Ganito kalinis ang Australia maliban sa western suburbs. Bakit ka nagtatapon ng basura dito? Bakit ka nagtatapon ng basura? Illegal mong itinatapon ng basura mo. Saan ka galing? Walang hiya. Itinatapon mong basura mo. Saan ka daling? Saan ka nakatira? Walang respeto. At basta na lang niya itinapon at umalis. Saan ka nakatira? Mayroon pang iba. Ipakita mo sa akin ang mukha mo. Sige na. Halika rito. Tangga ka talaga. Ganyan magsalita ang mga Australiano. At tingnan mo ito. Lahat ng yan. Lahat ng yan. Malinaw na sawang-sawa ng Australiano ito. Tingnan mo ang paligid niya. Hindi ganito ang itsura ng mga kalsada sa ating mga subdivision o hindi talaga sila nagbumukhang ganito. Kung mag-aangka ka ng mga tao mula sa ikatlong mundo, magiging ikatlong mundo ka rin. Magaling. Isa sa mga kahon ang may nakasulat na address mo. Putang ina mo. Tingnan mo. Pareho lang ang kwento kahit saan. Nasa Birmingham tayo. Karamihan dito ay Muslim. Ito ang Birmingham. Parang Dudley ang pangalan ng parke ng mga bata. Nasa Birmingham, ako sa bar, kasama si Green. Dito, sa parke ng mga bata. Tingnan mo. Huwag ninyong kalimutan mga kaibigan. Huwag kalimutan magbayad ng clean air zone ninyo. Oo. Kailangan ko ng clean air zone. Buwis sa konseho. Basta bayaran mo lang ang buwis sa konseho mo. Alam mo na, para may mga taong kukuha at tatapon ng lahat ng basura. Tingnan mo to. Ito ay isang parke ng mga bata. Isipin mo na nakita mong malinis ang bansa mo.
Alam mo, wala sa mga isyong ito. Oo, ginagawa rin yan dati ng mga puti. At dahil mas kaunti sila noon kumpara sa nakikita natin ngayon, posible silang bantayan. Ngayon, hindi na mabantayan dahil sobrang dami na nila. Tignan mo, ito ang Bradford. Madumi ito. Talagang. Hindi ito kultura ng Britanya. Isipin mo na naalala mo pa kung gaano kalinis ang bansa mo dati? Tapos makikita mo na lang na ganito na ang pagkasira nito? Isipin mo yon kung ano ang mangyayari. Yung nagkokomentaryo, nagrereklamo pa na kailangan mo pa ring magbayad ng clean air tax o iba pa. Isipin mo siya at ang frustration niya. Nakikita niya kung paano bumabagsak ang bansa niya sa totoong oras. Sa palagay mo, paano sila tutugon? Darating ang oras na sasabihin nilang tama na. Makikita natin ang nangyari sa Belfast. Tingnan mo, ito ang Canada. Hindi tayo naglalagay ng sabon sa ilog dahil may salmon at iba pang isda dito. Maganda dito. Oh, hindi protektadong lugar ito. Pakiusap, huwag maglagay ng sabon o detergent sa ilog. Tingnan mo kung gaano ka magino ang mga puti. Huwag mo gawin. Pero agresibo siyang sumagot. Parang konti lang. Putang ina mo. Sige. Mukhang taga-baryo sa India ang taong ito. Wala siyang karapatang mapunta sa Canada. Oh, hindi namin dinagawa yan dito. Hindi namin dinagawa yan dito. Sa isip niya, wala naman akong ginawang mali. Tatawag ng pulis, wag mo akong hiling, ang pigilan sila. Sinasabi ko sa'yo, minura niya siya. Minura niya si Gohe gamit ang wikang hindi. Sinabi niya, "Oh, isa yon sa mga karaniwang mura sa Punjabi." At sabi ko, hindi ka pa sapat na galit. At ang ating mga gobyerno sa buong kanluraning mundo ay sinusubok ang pasensya ng mga tao. At gaya ng sinabi ko, sa isang banda, ginagawa nila yan. Tingnan mo ito. Ito ay isang parke sa Alemanya. Na yon, ang batang lalaki ay tutugtog ng gitara mag-isa. Ito ay isang parke sa Alemanya. Walang pagkaaliman na pananaw. Tingnan mo, nagpapahinga lang sila. Maaring sabihin ng iba, anong masama doon? Pero hindi ito istilong Aleman. Sige, tingnan mo ito. Ito ang Milan. Tingnan mo ito, ang kalagayan niya. Tingnan mo ito. Gulo sa lahat ng dako. Saksakan, panggagahasa, sexual na atake, pagnanakaw, at pagtatapon ng basura kahit saan. Kailan at paano ito matatapos? Alam natin kung paano ito matatapos. At alam mo ba kung anong gagawin nila pagkatapos? Papalabasin nilang mali ang publiko, pero tingin ko huli na para sa kanila dahil darating ang araw ng panimingil. Lahat ng hukom at politikong pumapayag dito, sa tingin ko balang araw mananagot din sila kahit mukhang makapangyarihan. Ganyan din ang mga diktador. Mukha silang napakamakapangyarihan hanggang sa umabot sa sukdulang punto na bigla silang mawalan ng kapangyarihan. Wala silang kwenta. Mangyayari rin yan. Mangyayari ito kahit saan. Sa tingin ko, magsisimula na ito. Sa tingin ko, magsisimula ito sa UK o Irlanda. Ang ibig kong sabihin, buong Irlanda, hindi lang hilagang Irlanda. Sa Irlanda, nakikinig at nanonood ako, pero di pa kumpirmado. Parang may balita rin tungkol sa Algeria na lalaki nakakastab sa 3 babae. Di ko alam kung totoo o lumana ang kwento, kasi maraming makabayan ang nagpapakita ng lumang video para ipaalala sa tao na hindi ito basta-basta nangyari. Ano nangyari sa Belfast? Meron talagang daan-daan, kung hindi man libu-libong, mga ganitong video.